Sinisikap ng isip ni Alice na tanggihan at huwag paniwalaan ang sinasabi ng kaharap. Pero ang ipinahihiwatig ng mukha nito ay sapat na upang manlambot ang mga tuhod ni Alice. Pati na ang paraan ng pakikipag-usap ni Sally sa kanya sa telepono kanina. "Your father was a fool." Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Andrew nang hindi siya magsalita. Pinilit niyang magtayo ng negosyo na una pa lang ay wala nang naidulot kundi pinansyal na pagkalugi. My father advised him against it dahil kahit paano ay magkaibigan sila. Hindi siya itinuring na ordinaryong empleyado ng papa. He was one of the pioneers when the company was still struggling. In some ways ay alam ng papa na sinikap ni Ramon na pantayan ang ginawang pagpalago ng papa sa Valencia International kahit tila kumunoy ang kumpanyang itinayo ng daddy mo at hinihila siyang palubog. His foolish pride wouldn't let him accept the truth. Hindi totoo ang sinasabi mo, anas ni Alice. Papaanong gagawin ng daddy niya iyon gayong kahit minsan ay hindi ito nagpakihiwatig sa kanila na mayroon itong ibang pinagkakaabalahan maliban sa trabaho nito sa mga Valencia? Inutang niya sa papa ang kapital na ginamit niya sa itinatayong kumpanya with a promise to pay within 2 years. Pero lugi na ang kumpanya at hindi pa nakakabayad ang ama mo. Hindi pa rin matanggap ng pride niya iyon. Ibinayarad niya ang buong niyugan ninyo pero iyon may kulang pa ring kabayaran sa inutang niya. Ang niyugan? Gusto na niyang panawan ng malay sa mga naririnig. Yes, matagal ng pag-aari ng mga Valencia ang niyugang iyon. I have the papers. Ibinaling nito ang tingin sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa. You can check all the records. They are at your disposal anytime. Nagsisikip ang lalamunan ng dalaga. Tila nahahapong napasandal siya sa upuan. Your father didn't give up. He tried to save his company, pero wala na siyang resources so he resorted to... Sandaling huminto sa bahaging iyon si Andrew at tinitigan ng dalaga. He resorted to what? Tumingala siya rito. Tama na ang usapang ito, Alice. Mariing wika ni Andrew. Narinig mo na ang dapat mong malaman. Marahil ay, tama ka, kaya hindi kailangang putulin mo ang mga sinasabi mo. I might as well hear it all. Git niya sa matigas ring tono. Matiim na tinitigan ni Andrew si Alice. Nakita nito ang determinasyon sa magandang mukha niya. I do not want to... Ano ang ginawa ng daddy, Mr. Valencia? Agap niya sa sinasabi nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng binata. He resorted to embezzling company funds. Napahugot ng paghinga si Alice. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Inisip niyang muling nangutang ang ama sa mga Valencia. Hindi magagawa ng daddy iyon. That is a lie. A big lie para lang dumihan ang pangalan niya. He hated you at alam mo siguro iyon at ginagawa mo ito upang sirain siya. Kaya niyang tanggapin ang pagkawala ng niyugan nila dahil sa pagkakautang ng ama. Pero ang sabihing nagnakaw ng pera sa kumpanya ang ama ay hindi niya matanggap. Records will show you. Patuloy ng Andrew, na ang mga bagang ay nagtagis. Hindi dahil sa hindi mapaniwalaan ni Alice ang ipinagtapat nito, kundi ang nakita niyang pait sa mukha ng dalaga. He cursed her father silently for having done this to her. Hindi nito gustong ipagtapat sa dalaga ang lahat ng ito, pero wala itong magawa dahil nagpipilit si Alice na umalis sa puder nito. Ang balansing utang ng daddy mo sa kumpanya ay hindi ko pinapahalagahan dahil personal nilang usapan ng papa iyon. Patuloy ng Andrew. But to embezzle from the company funds ay hindi ko mapapalampas. I informed him that the company will not press charges provided he resign from his post and pay the money he embezzled. Humigit kumulang ay alam na ni Alice ang kasunod na sasabihin ng kaharap. Ipinangbayad siya ng daddy niya sa ninakaw nitong pera sa kumpanya. She tried to hold back her tears. Hindi niya akalaing magagawa ng daddy niya iyon sa kanya. He signed all the necessary papers as he gave his last possession to me, and that is you, Alice, he said ruthlessly. And he retained his job until his death after a year. Ang Villa, hindi halos lumabas ang tinig niya dahil sa paninikip ng dibdib. I own that too. Bawat sentimo na ginagastos mo ay sa akin nanggagaling sa loob ng 3 taon. Nang araw na pirmahan ng daddy mo ang mga papeles bilang pagkakaloob niya sa akin ng legal na karapatan sa'yo, he ceased to support you.
Parang patalim na humihiwa sa puso ni Alice ang sinabing iyon ni Andrew. Sinikap niyang itaas ang mukha at tumitig dito. It isn't legal. Hindi maaaring ipambayad ang tao sa pagkakautang ng isa. Mabuhay niyang sinabi. Even without the necessary papers, you inherit your father's debt. Besides, hindi naman isinasaad ng dokumento na ginawa kang pambayad ng ama mo sa mga utang niya. Tiniyak kong hindi iyon ang lalabas sa mga papeles. If you will bother to read these documents, I am your legal guardian. Tia Sally, alam ba niya? It was a foolish question. Alam niya iyon. Of course, tiyak nitong sagot. We communicate. Sa kanya ko ipinapadala ang anumang bagay na kinakailangan mo. Food, shelter, clothing, and education. Tuluyan ng tumulo ang mga luha niya. Mabilis siyang tumayo at lumakad patungo sa may bintana upang huwag makita ni Andrew ang mga iyon. She felt betrayed. Para siyang patabaing baka na sa loob ng takdang panahon ay dadalhin sa slaughterhouse. Binitiwan ni Andrew ang finale. In 2 weeks' time, Alice, you will become my wife. Mabilis niyang pinahid ng likod ng palad ang mga luha at humarap sa binata. Hindi ako papayag na mapakasal sa iyo, Andrew Valencia. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. You have no choice on the matter. Naglalabas ng apoy ang mga matang sinalubong niya ang mga tingin ni Andrew. Tao ako, Mr. Valencia, hindi bagay o hayop. I would have not offered you marriage if you were those two. Amused nitong sinabi na lalo lang nagpadagdag sa apoy na puso niya. Hindi ako magpapakasal sa iyo kahit na ikaw pa ang kahuli-hulihang lalaki sa lupa. Babayaran ko ang anumang pagkakautang ng daddy sa lahat ng paraang alam ko, pero hindi ako papayag na habang buhay na makulong sa piling mo. Marahas niyang sinabi na ikinapanlisit ng mga mata ng binata. Sa ibang pagkakataon ay baka katatakutan niya ang ekspresyon ng mukha nito, pero hindi sa mga sandaling iyon kung saan nag-uumapaw ng galit ang puso niya. At sa papaanong paraan ka makakabayad ha, Alice? Sell yourself to the highest bidder? Saad nito sa matiim na mukha. Iyon lamang ang alam ko para kumita ka ng malaki. Gayunpaman, mabubulok ang katawan mong iyan pero hindi ka makakabayad kahit kalahati sa pagbabayad mo ng utang ng daddy mo. Oh my God, bulaslas niya. The arrogance and cruelty of this man. Kahit ano ang mangyari ay hindi siya papailalim sa kapangyarihan nito. Itinaas niya ang mukha at naghahamong tinitigan ang binata. Why not, Mr. Valencia? I don't want to appear immodest, pero maganda ako. She raised her chin a fraction na para bang hinihintay na salungatin ni Andrew ang sinabi. Pagkatapos ay idinugtong, also, wala akong karanasan, and surely I command a high price. Hindi ba't uso ngayon ng ganyan? Kung nakakasakit ang tinging ipinukol sa kanya ni Andrew ay baka natumba na siya. Tumigas ang mukha nito at mabilis siyang nilapitan, mabangis na hinawakan sa magkabilang balitat. Yes, you're beautiful. No question about that. His voice soft but dangerous. Naririnig na yata niya ang pagtatagis ng mga ngipin nito. And if that is what you wish, hindi mo kailangan maghanap ng prinsipe para mabayaran mo ako. Surely, I am entitled to the first option. Your father embezzled 2.5 million from the company. 1 milyon, Alice, ikaw mismo. At ang 1.5 milyong balanse ay babayaran ng katawan mo sa loob ng 1 buwan sa kama ko. Biglang napatitig siya rito. No! Yes! He smiled ruthlessly. Bakit ka nagulat? You suggested it. Consider yourself lucky. Mahihirapan kang maghanap ng mayaman o prinsipe. Kailangan mo ng kakilala roon at bibigyan mo pa ng komisyon. Nakakalokong wika nito habang humihigpit ang hawak sa mga balikat niya. And you'd better start paying now dahil kumikita ng interest ang 2.5 milyon kung sa bangko inilagay iyon. At bago pa siya nakahuma, ay bumaba na ang marahas at malupit nitong mga labi sa kanya.
hurting and bruising her lips in an arrogant kiss. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas upang itulak ito, pero tila bakal ang mga brasong nakayakap sa kanya. Halos madurog ang puso niya. Mula sa likod niya ay inilipat ni Andrew ang isang kamay sa katawan niya at marahas na dinama iyon. She tried to catch her precious breath when he left her mouth at hindi pa halos nakakahinga ay napasigaw na siya nang naramdaman ng labi nito sa leeg niya. "No, please!" Umiiyak na siya. "You're hurting me." Sukat doon ay huminto ang binata. Tinitigan siya. Nasa mga mata pa rin nito ang pinaghalong galit at init. Dinama ni Alice ang mga labi at nanlaki ang mga mata sa dugong nakita sa daliri niya. "Sinadya mong saktan ako!" Hiyaw niya rito. "Who knows kung anong paraan ang gagawin ng napili mo sa'yo?" Wika nito. Bahagya pang tumaas bumaba ang puso niya. Alam niyang namumula ako. Hindi niya malaman kung paano aayusin ang nasirang blusa. "You're a beast!" Nanlalaki ang mga matang wika niya rito. "I was offering you an honorable proposal pero tinatanggihan mo. And I demand payment. Mamili ka sa dalawang option. Marry me o babayaran mo ako sa paraang ikaw ang may suhestyon. And if you choose the latter, I will claim my partial payment. Soon." Nahinagod nito ng tingin ang buong katawan niya. Never had she seen such a mixture of emotions from a man's eyes, intense desire and anger. She gritted her teeth. "That's choosing between the devil and the deep blue sea." Humakbang palayo sa kanya si Andrew at nagkibit ng mga balikat. "Nasa iyo iyon. Marry this devil or jump into the deep blue sea." "May kasintahan na ako, Andrew." "That fool." Muling naningit ang mga mata ng binata. "Hindi mo ba alam na anuman ang mangyari sa iyo ay pananagutan ni Sally sa akin at kung may nangyari sa inyo ng lalaking iyon, mas mahal ang babayaran mo, Alice." Napahugot ng paghinga ang dalaga. Muli niyang ipinagsalikop ang mga blusang natanggalan ng mga butones. Nakadama siya ng panginginig. Kung sa lamig mula sa aircon o dahil sa sinasabi ng lalaking ito ay hindi niya matiyak. "Hinihintay ko ang desisyon mo, Alice." "Hindi pinipili ang asawa," bulong niya. "Tama ka. Hindi nga. Hindi ko ginustong ipaalam sa iyo ang pagkakautang ng daddy mo. Intensyon kong suyuin ka tulad ng gusto ng mga kasing edad mo. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon." You don't have to marry me." "Tama uli, but I need a wife," kaswal nitong sagot. Napapikit si Alice. 2.5 milyon at habang buhay sa piling mo? Ani niya sa pagitan ng pagod at panunuya. Nangisiring numuti si Andrew. "Sa nakikita kong paraan ng paggastos mo, Alice, kahit na kayo pang magtiya ay hindi mo mauubos ang halagang iyon sa buong buhay ninyo. Kung papakasalan ako sa'yo, will you..." Hindi niya maituloy-tuloy ang gustong itanong. "Alam mo ang tungkulin ng isang asawa, Alice. Kahit ayaw ko, kahit ayaw mo." "I hate you!" Nanlilisik ang mga mata habang bumabangon pa rin ang galit niya. "Kanina ko pa alam yon. It doesn't bother me." Inabot nito ang sigarilyo sa mesa at sinindihan. "If and when I'll agree to marrying you, Mr. Valencia, tinitiyak kong kakamuhiin mo ang araw na pinakasalan mo ako." "Wow! Threat, Alice?" Saad nito. Naninikit ang mga mata ng dalaga. Nahagip ng tingin ng ashtray sa mesa. Dinampot niya iyon at akmang ibabato sa binata nang mariin nitong hawakan ng pulso niya. Napaaray siya at binitiwan ng ashtray. "Hindi mo ako kailangang saktan. Hindi ba't iyon ang balak mong gawin sa akin? That's what you deserved." Tumaas ang mga kilay ng binata. "You think so? I've lost 2.5 million and yet I deserve to be hit, Ali." "Alice?" Binitiwan nito ang kamay niya. "You have until tomorrow to decide."
Lumakad ang binata patungo sa Nara desk at dinampong ang telepono. Buong pagkamuhi niyang tinitigan ng dalaga si Andrew bago mabilis na lumabas ng silid, hindi alintana ang sirang blusa. Wala siyang pakialam kung makita man siya ng mga maid sa ganoong ayos. Hindi totoo ang sinasabi mo, Alice. Pagalit na saad ni Kevin nang tinawagan niya ito sa hotel na tinutuluyan niya. Isang buntong hininga ang pinakwalan niya. Hindi ko rin mapaniwalaan ang lahat, Kevin. Oh, I could hate my father for this, pero wala na akong magagawa. At kahit ang Tia Sally ay gusto kong sisihin, I felt betrayed by her. Pahikbin niyang sinabi. Hindi ka pwedeng makasal sa kanya, Alice. Tayo ang magkasintahan. Protesta ni Kevin. Hindi ko rin gustong pakasal sa kanya, Kevin. He scares and intimidates me. Pero ano ang gagawin ko? She asked wearily. Hindi na niya kailangang ipagtapat dito ang mga pinag-usapan nila ni Andrew sa study. Kung pumayag kang lumayo tayo kahapon sa bus ay hindi sana umabot pa sa ganito. May bahid ng paninisisi ang tinig nito. Pero hindi pa huli, Alice. Makakalayo pa rin tayo ngayon. Meet me at the gate after an hour and a half. Nabuhayan ng pag-asang sinabi nito. I don't think that's possible, Kevin. Alam mo ba kung gaano kalayo mula rito hanggang sa main gate? Kaya ko bang lakarin iyon? At kahit na nga bang lalakarin ko, sa palagay mo ba ay makakarating ako sa gate nang hindi malalaman ni Andrew? Narito siya, Kevin. What? Nagmura ang binata. Paano ngayon yan? Ewan ko. Hindi ko pa alam. Kevin, pakiramdam ko ay isang investment at ngayon na ang panahon para mabawi ni Andrew ang mga nagastos niya sa akin sa nakalipas na 3 taon. Muling napaiyak ang dalaga. At gusto kong mawala sa kahihiyan, Kevin. Kahit ang ultimong bagay sa katawan ko ay mula sa kanya. Napahikbi siya. Get out from that house, Alice. Tumakas tayo, kahit saan. Kung kasal ka na sa akin ay wala na siyang magagawa pa. Kung aabot tayo sa puntong iyon, gusto niyang sabihin dito. Pero useless. Hindi ang uri ni Andrew ang pakakawalan siya ng pagganun lang. I am his legal ward, Andrew. Wala pa akong 21. My father legally entrusted me to him. Mapait siyang napailing. Legally entrusted. Disimuladong dokumentong ginawa ng daddy niya na kung tutuusin ay parang deed of sale. A legal ward. Kung nasa hustong gulang na siya, ay mapapawalang bisa niyang binirmahan ng ama. Pero paanong pagkakautang nito kay Andrew? Legally and morally ay obligasyon niyang bayaran yun. At kailangan niyang bayaran yun sa ayaw at sa gusto niya. By marrying him? Napapikit siya. Ano ang magiging buhay niya sa lalaking iyon? She shivered a little at the thought of marrying the man. Paano pa iibigin ni Andrew ang dalaga kung pagkamuhi ang nadarama nito sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.